Binabantayang low pressure area na si 99W nasa high chance na maging isang ganap na bagyo. Pero tuluyan pa rin bang papasok ng Philippine Area of Responsibility? Alamin. Extension trough or intertropical convergence zone kasabay ng developing ng nahahatak sa southwesterly winds nagdudulot ngayon ng malawakang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Palawan at Mindanao area. Pero Southern Luzon hanggang Northern Luzon patuloy na mainit at mas maalinsang ang panahon pa rin ang inaasahan. Pero tsansa ng mga localized thunderstorms mataas ang forecast ngayong araw kabilang na ang Metro Manila. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, May 26, 2026. Ang oras nating boss pag may maga ay alas 11:08 na o alas 11:09 na ng umaga. Medyo bad news pa rin sa Metro Manila at ilang bahagi ng Northern Luzon. Patuloy ang makakaranas pa rin na mas mainit na panahon sa atin sa Metro Manila. Ilang bahagi ng Calabarzon at halos buong extreme Northern Luzon at Central Luzon. Makikita natin sa Doppler radar imagery na mula sa data feed ni Pag-asa mismo na ating ginagamit at sa CIMS Doppler, tayo natin mag-load, ay makikita po ang halos walang water vapor ang umaaligid sa paligid natin sa NCR at ilang bahagi ng Calabarzon area. Although may mga accumulated water vapor pa rin sa may bandang Aurora region pero manipis pa rin. At Bicol region ay mapapansin natin pagdating sa bahagi po ng Visayas at Mindanao nagkakaroon din ng malawakang accumulated na water vapor. So anytime magkakaroon na naman ng malawakang pag-ulan dyan sa pagitan po ng bandang Palawan, Zamboanga Peninsula at most of southern part ng Mindanao. Inaasahan din natin ang mga pagkulog at pagkidlat yan sa ating lightning detection system. Kung sisilipin natin ay at least kokonti o 5 lightning strikes namang nakikita natin typically dito sa may bandang kalurang bahagi ng Mindanao at bandang Palawan area. Wala masyado sa malapit sa atin sa Luzon. At makikita din natin ang pulsing ng ating lightning detector. Mangilan-ngilan lamang na pulse ang nadetect sa ngayon. So walang gaanong impact of highly actuated pulse ng lightning detection. So manaka-naka pa lamang ang mga pagkulog at pagkidlat dito sa atin sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng bansa. Pero nakataas ang rainfall advisory sa Mindanao. Well, very obvious yung trough ng LPA at yung pag-iral na nga po ng southwesterly wind flow nga po dyan sa bandang katimugan ng bansa na unti-unting nahahatak o ina-accumulate na nitong si 99W. Nakataas ang within 2 to 3 hours ang ilang bahagi sa most of Mindanao area, kabilang na ang Surigao del Sur, Surigao del Norte at ilang bahagi dyan sa paligid po ng South Cotabato, Davao Occidental at ilang bahagi ng Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, yan nabanggit na natin, at sa paligid po ng Sarangani din kasama. Within 2 to 3 hours po yan, so ingat po sa mga posibleng pagbaha at asahan po ang mga pagkulog at pagkidlat at ingat sa biglaang pagbaha. At nakataas din ang thunderstorm sa ilang bahagi pa rin ng Visayas, kabilang na ang Palawan, yan, mula Aborla na yan hanggang Taytay po. Within 30 minutes to an hour daw ang forecast o duration ng forecast na ito. At 1 hanggang 2 oras naman ang epektibo ng forecast na ito between Rizal at Balabac dyan sa Palawan. So mostly areas ng Palawan may aasahang localized thunderstorm. So mag-iingat po mga folks. At sa atin namang lagay ng current conditions, overcast pa rin tayo, gloomy haze at few clouds ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So patuloy pa rin ang maaraw at maalinsang ang panahon. Despite na medyo haze at gloomy ang paligid, so expected pa rin ang tuloy-tuloy na mas maalinsangan at papalo na naman yan hanggang 36 degrees Celsius. Pero makikita natin sa ating forecast and storm prediction, meron daw inaasahang 50% chance ng uulanin. Tingnan natin kung pumasok po yan dahil nagkaroon ng at least mild light drizzle rain kahapon po hanggang kagabi. Pumalo yan at least 1.2 mm total rainfall.
Sa lowest temperature na naitala na kay weather station kininang 5:03 AM, pinakamababa ang 29 degrees Celsius, the lowest temperature sa amin. Pero kahapon ha, grabe pa rin ang init sa amin, umabot ng 36.6 degrees Celsius at halos magta 37 degrees Celsius pa rin kahapon yan ng hapon at 3:42 PM. So alam na natin na inasahan na naman na nanatiling pinakamataas ang aming heat index sa instrumentation reading at 53.2 degrees Celsius na heat index. Pero kung calculated na heat index ang pag-uusapan, tingnan nyo lamang dito sa ating all-time records and heat index. Para sa computed heat index natin, makikita po ang pinakamataas namin na natiling nasa 47.4 degrees Celsius ang aming computed heat index sa Caloocan po yan. Computed po yan, ibig sabihin yung pinaka-official na computed heat index. Pero pag instrumentation reading ay nasa, yun nga, umabot nga ng 55 degrees Celsius nga po. At kung titingnan natin sa ating almanac under heat index nationwide, as of 8:09 AM kanina, pinakamataas ng 46.9 degrees Celsius ang aming heat index danger ngayong araw. Sa forecast ay 45 degrees Celsius lang daw ang pinaka-danger namin at sa maghapon hanggang 46 degrees Celsius daw ang magiging heat index namin starting mamayang 1:00 hanggang 2:00 daw ng hapon. Well, tingnan natin dahil malayo sa actual reading na aking aparato sa Caloocan. Kung maalalahanin natin ay natiling nasa pinakamataas kami at recorded since noong May 24, pumalo kami sa 55.7 degrees Celsius at kahapon ay 53.2 degrees Celsius nga po. Yan. So kung titingnan natin yung heat index forecast sa iba't ibang bahagi ng bansa, sisimulan natin sa bandang Tugigaraw. Pero bago muna dyan ha, tingnan natin sa pinaka-init factor record ni Pag-asa kahapon ay merong naitala sila na 48 degrees Celsius. Double check natin kung pumalo ng 48 degrees Celsius dahil ni-report yan may ni-report sa media. Mukhang wala. So nagtataka tayo saan nila nakuha yung 48 degrees Celsius. Ano? Tingnan natin, double check natin kung may 48 degrees Celsius. Parang wala, hanggang 47 degrees Celsius lang ang pinakamataas na recorded ni Pag-asa dito. Yan 47 degrees Celsius lang dyan sa may bandang Kamiling Tarlac ang may pinaka-highest record ng heat index at sa Tugigaraw pumalo rin ng 47 degrees Celsius. So hindi natin alam bakit lumalabas sa mga media ay 48. Ayun, meron nga. Sa may bandang Sangli Point, Cavite, nakapagtala nga ng 48 degrees Celsius na highest heat index. So tama nga, totoo nga na may 48 degrees Celsius na pinakamainit na heat index kahapon. Naungusan pa kami sa Caloocan na supposedly ay 47 degrees Celsius lamang ang aming heat index sa Caloocan. So yung magiging heat index nationwide natin na forecast, double check muli natin sa bandang Tugigaraw area ay mainit ang kanilang heat index pa rin at 46 degrees Celsius at sa maghapon papalo ito ng 47 degrees Celsius. Ngayong tanghali, dire-diretso na yan hanggang bandang 4:00 ng hapon. So grabe pa rin ang init sa inyo sa Tugigaraw area. Sa Santiago, Isabela naman, kung titingnan natin ang heat index ay nasa ang aabot sa 45 degrees Celsius at paparoy rin hanggang 47 degrees Celsius. Mamayang 1:00, dire-diretso rin hanggang 4:00 ng hapon. So grabe pa rin ang init sa inyo sa Santiago, Isabela. Diretso agad tayo sa bandang Dagupan sa Pangasinan. Grabe rin ang init sa inyo at 46 degrees Celsius ang heat index at papalo rin hanggang 47 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock. Hanggang 1:00 ng hapon. So grabe pa rin ang alinsangan at taas ng heat index. At 44 degrees Celsius po sa may bandang Tarlac sa Central Luzon naman at papalo ng hanggang 48 degrees Celsius mamayang 2:00 daw ng hapon. So grabe pa rin ang inyong init ha. Hanggang Central Luzon po, iwasan pa rin nating magbilad mga folks. Dahil patuloy pa rin tayo magiging mas mainit sa parte ng Luzon. Sa Batangas area naman, 47 degrees Celsius at mas magiging mainit daw ang mamayang hapon nila. Papalo hanggang 49 degrees Celsius mamayang 1:00 ng hapon. So mukhang naungusan pa ha ang Tarlac sa may pinakamainit na heat index. At sa bandang Occidental Mindoro naman, sa bandang San Jose ay 41 degrees Celsius. At papalo ito hanggang 42 degrees Celsius starting ngayong tanghali, 12 o'clock,
hanggang alas 2 daw ng hapon. Sa Puerto Princesa naman, bagamat inuulan-ulan sila dyan, nasa 40 degrees Celsius ang inyong heat index, which is pinakamataas na yan, at nakakaranas tayo ng mas maulap kasi dyan, so medyo mababa o medyo comfortable ang inyong heat index despite na extreme caution pa rin. Ganon din sa may Cebu, at least 41 degrees Celsius pa rin na mataas, at papalo pa ito sa danger heat index at 44 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So grabe pa rin ang init despite na nakakaranas tayo ng mga localized thunderstorm dyan. Sa Bandang Mindanao, well, double check natin kung mataas o mababa lamang. Yes, mataas pa rin sa Davao City, 39 degrees Celsius. So ibig sabihin, medyo umaaraw sa inyo at umaalinsangan kahit papano. Aabot yan ng 40 degrees Celsius ngayong tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Pero expected na magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat and scattered rain showers and localized thunderstorms, lalo na sa halos buong kanluran ng Mindanao area. So malinaw naman po yan mga folks. Sa automatic weather station natin, ang highest temperature natin so far, ang gumagana ang Tugigaraw, Cagayan na may 37.3 degrees Celsius. Grabe init maging ang Dayat Camarines Norte. Grabe ang init dyan Pumalo agad ng 37 degrees Celsius. Naungusan pa ang Metro Manila, kaya wag masyadong magbibilad, delikado po na maka-heat stroke na ganitong grabing init at alinsangan maabot ng 37 degrees Celsius ayon mismo sa automatic weather stations ni Pag-asa. So hindi po biro na ganyan po kagrabe ang init at temperatura ninyo dyan Yan, napaka delikado po ng inyong heat index so far dyan. Yan. At ang ating highest heat index naman so far ang Baler Aurora na may 46 degrees Celsius na heat index, highest heat index so far. So ito yung current temperature sa may bandang Tugigaraw na may 37 degrees Celsius at current heat index reading ay ang bandang Romblon. Synoptic Station na may 49 degrees Celsius heat index. So grabe po ang inyong alinsangan dyan. Napaka-grabe ang init. So delikado po. Magbibilad tayo sa mga area na yan dahil grabe ang taas ng ating temperatura. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes, in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Tugigaraw na may 40.2 degrees Celsius na grabing init. At sa lowest sa Petro sa Baguio ay 18.2 degrees Celsius, almost stationary. At sa Ilola naman ang Dipolog City ay may 18 mm total rainfall. At ang Sangley Point, nakatotal sila ng average wind speed of 14.9 km per hour. Kumpara sa amin sa Caloocan ay 5.5 km per hour lamang o halos 11 km per hour ang aming maximum sustained wind sa aming average wind speed. So, ang inulan sa Dipolog na 18 mm, sa amin sa Caloocan kahapon, nakatotal lamang kami ng 1.2 mm. So, sa loob ng 7 days, 6.6 mm ang total rainfall namin or May rainfall namin total, pumalo lamang ng 54 mm total rainfall. Halos wala pa rin sa kalahati ng total May average rainfall namin na 200.3 mm dapat ang aming total rainfall. So napaka below average dulot po yan o epekto yan ng ating minor El Nino na. Samantala sa ating outside humidity, mataas ang ating concentration, 80%. So mas malakit-lakit na naman na alinsangan ang aasahan natin ngayong araw dahil mataas po ang ating outside humidity at outside air temperature. Malagkit po, nalinsangan yan. Medyo mahirap magpatuyo po ng sinampay. So sa mga naglalabang ngayon, antayin na lang natin na medyo drier tayo. Sa mga kasalukuyang oras na ito, medyo mahirap magpatuyo ng sinampay nito. Mabagal ang pagtuyo dahil mataas po yung outside humidity natin. So magiging malagkit po ang ating alinsangan dahil hindi agad makaka-water vapor ang ating pawis niyan. Thunderstormy tayo at 1,007 hectopascals and steady ito since last hour. At pa-low tide po tayo mga folks. So mababa ang sea level natin. May mahigit 1 hour pa para to minimum low ang ating sea level. Okay, working na ating air quality at 62% index, hindi percent. Moderate po tayo na air quality. So magmas po tayo dahil hindi maganda ang ating air quality at moderate ang air quality. Kaya magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga dyan, lalo na sa madaling hikain, konting init lang at nakakalanghap agad ng konting usok ay sumusumpong kagad ang kanilang parang asthmatic effect, yung inuubo-ubo kaagad. Samantala sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at lulubog po ito mamayang 6:20 PM. At sa ating moonrise and moonset at under ng ating waxing gibbous,
75% illuminated ay magmo-moonrise pa naman po ito mamayang hapon pa at 2:12 p.m. at bukas na ng madaling araw ng 2:16 a.m. ito lulubog sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules. Asahan natin ang partly cloudy sa maghapon na may aasahang localized thunderstorms. Yan. Gunon din bukas magiging cloudy sa bandang hapon na may aasahan daw na localized thunderstorms. So tingnan natin. Malalaman pa natin talaga bandang Biyernes o Huwebes o Biyernes the more na umaangat dito sa silangan ng Luzon ang inaasahan nating binabantayang low pressure area to highly tropical depression na within 24 hours. Mahahatak yung ating yung hatak po sa ating southwesterly trade winds sa timog kanluran na magbubunsod na maulap na yung papawirin yan. Siguro mga bandang Thursday o Friday na talaga yan. So hanggang bukas ng Wednesday patuloy pa rin tayo magiging maaraw. So asahan natin na maaraw at malinsangan pa rin tayo hanggang siguro bukas pa. Pero swertehan na lamang kung magpang-abot po yung maulap at accumulated ng trough dito sa may bandang kaluran ng Luzon. So tingnan natin po mga folks. Highest sa lowest na pressure expected maglalaro between 35 degrees Celsius and lowest na pressure expected ay nasa 27 to 29 degrees Celsius. Mapapansin natin sa short-term weather forecast natin hanggang this weekend darating, magiging maulap at maulan daw tayo So pagdating ng Thursday, 80% at Friday ay 90%. So posible tayong ulanin sa Metro Manila niyan gaya ng ating mga inaasahang forecast dahil sa pag-angat nga po nitong ating binabantayang low pressure area na magiging tropical depression na sa loob ng 24 oras hopefully. Pero ngayong araw ay nasa 50% lang ang tsansa na magkakaroon tayo ng mga pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkilat. Hopefully, pumasok yan dahil miss na daw ng mga kababayan natin sa Luzon kasama ng Metro Manila na tayo naman daw ay uulanin. So, diretso agad sa ating ginagamit na satellite vision, makikita po ang extension ng trough nito embedded ng Intertropical Convergence Zone. Mula dyan sa bandang Palawan po, extending ng bandang Southern Mindanao. At dahil sa nag-accumulate o napapalakas na nito ang hatak sa ating southwesterlies, yung southwesterlies wind dito sa timog kanluran at sa ilang bahagi nga po sa may bandang Indonesian Peninsula, nahahatak na po yung ilang water moisture dyan may kasamang hangin. Di pa po na dito sa low pressure area na ito. So dahil po sa paghigop ng hangin na yan may kasamang ulan, nagdadala po ngayon na makakapal na ulap at may dalang mga heavy rain showers po lalo na dyan sa bandang Mindanao. Magre-ready po tayo. Kung titignan natin heavy rain potential, napakalawak po ang heavy rain potential, extending yan ng surface trough na yan, embedded yan ng southwesterly trade wind na nahahatak nitong low pressure area. At dahil po sa series na extension trough na yan, nag-ITCC ang paligid na yan sa bandang Palawan, hanggang Mindanao nagdudulo po ng mga kalat-kalat na moderate to heavy rain showers ang buong Caraga area, northern Mindanao, at bandang Davao region po. Anytime soon po, ngayong araw lalo na bandang hapon po. Asahan ang localized thunderstorm po sa buong silangan ng Mindanao, kasama na ang buong Caraga area nga po na binabanggit natin, Dinagat Island sa Surigao del Norte, and the rest ng bandang Davao de Oro at Davao region, kasama ang City of Davao City o City of Davao City na makakaranas ng mga kalat-kalat na mga lawakang pag-ulan yan anytime soon. Ingat po sa mga flash floods, paghandaan po ang posibleng pagbaha. Dahil heavy rain showers po nag-accumulate dyan sa silangan ngayon ng Mindanao. Surrounding na yan ng buong Surigao, pababa na yan ng buong Davao Oriental po sa Mati. Paghandaan po natin ang mga asahang mga flash floods. Ganon din sa bahagi nga po ng Sorsogon at mula dyan sa manang Davao Occidental ng General Santos, Sarangani, South Cotabato hanggang sa most of Mindanao, hanggang Northern Cotabato ay makakaranas tayo na maulap na yung papurin, kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkilat at pagkulog ang inaasahan. Pagdating naman sa kanluran ng Zamboanga Peninsula, well, expected natin ang mga moderate to heavy rain showers, clusterized po ito hanggang sa dulon-dulo na yan ng Zamboanga City, Basilan at Tulusulo o ayan, kasama na ang buong Basilan at Tulusulo po. Expected ang malawakang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ingat din sa mga kababayan natin sa bandang Puerto Princesa, nakakaranas din kayo ng moderate to heavy rain showers dyan hanggang dyan sa buong Kalayaan Group of Islands. Ingat po, dahil very accumulated na po at yung ating southwesterlies medyo nahahatak na at nag-a-accumulate na po dito sa may bandang Borneo, Malaysia, ay nagkakaroon na po ng malawakang ulan sa buong mga isla natin dyan sa bandang timog kanluran ng bansa.
kabilang na ang Spratly Islands po sa paligid. Ingat po sa mga military natin dyan at mga kababayan sa Kalayaan Group of Islands. Magiging maulap din ang halos buong Kabisayaan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Panay Island at Negros Region. Makakaranas kayo ng mga ilang moderate to heavy rain showers sa ilang bahagi ng Iloilo, Guimaras at ilang parte po ng Negros Occidental at Oriental, lalo na sa katimugang parte nito ng Sipalay, Candona, Kawayan, yan, pababa na yan ang bandang Hanayban, Basay, Bayawan, hanggang dyan sa Siaton o Dumaguete man yan o isla ng Siquijor. Asahan ang kalat-kalat na mga moderate and some heavy rain showers po, kabilang na ang Cebu area at Bohol, na magiging mas maulap at gloomy ang inyong panahon. Sa bandang Leyte naman, ang Southern Leyte, medyo maulap din kayo dyan. Expected ang mga mahihinat katamtamang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Although sa ilang parte ng Northern Leyte, sa Tacloban, pagitan ng Ormoc at Tacloban, magiging maaraw at medyo katamtaman ang panahon natin dyan. Ganon din sa Eastern Samar, bagamat partly tumusulikaw di tayo, pero mas makakaranas tayo ng medyo mas maalinsangan pa rin panahon dyan. Medyo mas mainit pa ang panahon ninyo dyan sa bandang Eastern Samar, although bandang hapon mataas ang forecast ninyo, at least 80% daw na magkakaroon ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. The rest naman ng South Luzon, patuloy tayo na magiging katamtaman, kasabay ng maaraw at maalinsangang panahon, kabilang na ang buong dito sa may bandang Masbate, Maparomlon man yan, Romblon o Marinduque, kasama na ang buong Kabikulan na magiging maaraw at maalinsangan pa rin ang panahon natin. May mga tsansa o maliitang tsansa na localized thunderstorm sa hapon sa gabi, pero saglitan lamang ito at tumitila din kaagad. Dahil sa umiiral pa rin ang medyo malakas natin na easterlies dyan sa may bandang southeastern Luzon, tumatawid dyan ng bandang Mindoro, kaya medyo hot, dry pa rin ang panahon natin hanggang dyan sa buong Camarines Norte, Quezon Province, Calabarzon area, kasama na ang Metro Manila, Central Luzon, Bulacan at buong Northern Luzon, na magiging patuloy na mas maaraw at maalinsangan ang panahon natin. Gaya natin sinasabi, grabe pong init dyan sa bandang Tuguegarao area. Pumapalo talaga ng halos 39 degrees Celsius to 38 degrees Celsius ang kanilang temperatura ngayon dyan. At yung kanilang heat index, grabe din po yung computation nila, na umaabot talaga ng halos 50 degrees Celsius po ang kanilang heat index po. So huwag masyadong magbibilad dahil patuloy pa rin tayo na magiging maaraw at malinsangan sa parte po ng Luzon. Hindi pa rin naririnig na detect ng weather station dyan sa bandang Kanluran ng Lodo Luzon yung mga pag-ulan, kaya hindi pa nadedeclare ni Pag-asa na onset o yung simula na po talaga ng tag-ulan po. Mababa pa lamang yung southwesterly trade wind dito sa may bandang katimugan ng bansa, so hindi pa masyado na kukonclude. Although makikita natin ay sunod-sunod na po ng mga pag-ulan ang nararanasan sa katimugan naman sa kabilang na ang parte ng Mindanao, na nakakaranas na nga sila ng mga pagbaha. Makikita natin sa water vapor ang hatak ng hangin mula sa sentro ni yung bagyong nagiging bagyo na po itong si 99W yan, at posibleng matawag pa natin sa local na doming yan mga bandang weekend po, just in case po. Depende sa magiging galaw nito pag boundary nito sa pinaka-boundary ng PAR. Pero makikita nyo po mga folks, ang hatak niya sa hangin na may kasamang water vapor, malakas ang hatak nitong si 99W. Ayan po, mula dito sa may bandang katimugan ng Indonesian Peninsula, makikita nyo po yung inflow ng hangin na may dalang ulan patungo dito sa sentro ni 99W. So makikita nyo po yung galaw ng hangin maging dito sa may bandang timog kanluran ng bansa, ay mukhang nagpapaibayo tuloy sa hatak ng ating southwest monsoon. At yung southwest monsoon nga po, na instead na nag-stay muna siya sa bandang Laos o Thailand, ay nahahatak tuloy siya patungo dito sa bandang Palawan area, na nag-a-accumulate po yung hangin dyan. Ayan o. At dahil sa sinasabayan pa ng ikot ng ating mundo, na-accelerate tuloy yung hatak nito sa hangin na may dalang ulan po. So paghandaan po ang mga malawakang ulan sa may bandang Palawan at Mindanao, dahil malawakan po ang nahahatak nitong si 99W, na posible pa nga po nating matawag sa local name na domeng nitong darating na weekend po. At wala naman sa ating computer-generated tropical cyclone sector, makikita natin as of 8 o'clock AM, ang kanyang central air pressure na ngayon ay nasa 1,005 hectopascals, at ang kanyang maximum sustained wind ng kanyang 1 minute average, 37 km per hour na po. So kung susundin natin ang 10-minute average natin sa Pilipinas yan at Japan Meteorological Agency, anytime ngayong araw, itataas na nila yan as tropical depression. Anytime na yan ngayon, dahil yung 8-hour period ay mas nauuna po mula sa 1-minute average, dahil 8 hours ahead po tayo.
So anytime ngayon ha, i-declare na yan ni Japan Meteorological Agency na susundin naman ni Pag-asa na magiging tropical depression na. Pero nasa labas pa ito ng PAR, so hindi pa natin matatawag sa ngayon na local name na Doming. Yan. So antay na lang natin na pumasok yan bandang weekend. So ang bugso na hangin niya ay 48 kilometers per hour. Wala pa siyang initial movement pero makikita natin pa north-northwestward ang nakikitaan natin na direksyon nitong si 99W. Yan. As of 8 o'clock AM, sukatin natin ang layo niya. Mula sa bandang Surigao del Sur, sa Bislig, ang layo niya mula sa pinakasentro ay 1,330 km east ng Surigao del Sur po. Eastern part ng Mindanao po ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Makikita natin halos malapit na sa bandang Palau at kumikilos nga po ito, halos erratic ang galaw niya pero pahilaga o halos pahilagang kanluran ang nagiging kilos niya. Ganon pa rin ang magiging senaryo, posible pa ito makatungtong ng PAR sa loob ng PAR mga this coming weekend or posibleng lumihis ng konti o didikit sa halos boundary ng PAR. Yan, medyo erratic pa po yung forecast niya pero at least may idea na tayo na ganito yung nagiging forecast track niya. At habang umaangat siya dito sa may bandang silangan ng Nodo Luzon, alam na po natin ha, diniscuss na natin yan. Unti-unti po mahahatak ang lahat ng southwesterly trade wind sa timog kaluran ng bansa. So asahan na natin na magpapaibayo yan sa ating habagat. So baka bago matapos ang month of May ay mukhang makakaranas na tayo ng southwest monsoon rains. Well, tingnan po natin dahil napapalakas nito ng bagyo na ating binabantayan sa ngayon. At mula naman sa ating tropical cyclone track combination, mapapansin natin na sa high chance na ito na magiging isang ganap na bagyo na raw ito. So titingnan natin mga folks yung magiging status. Sa ngayon wala pa siyang initial forecast and symbol track. Bagamat nasa moderate na po yung forecast niya at 50% chance o medium intensification na siya. Ganon din yan kay Pag-asa, nasa medium na yan. Pero probably mga oras na ito malamang nasa high chance na rin ito at anytime pwede na itong itaas as tropical depression. So magiging tropical depression yan sa loob ng 24 oras. Bakit natin nasabi niya? Well, sa ating tropical cyclone monitoring and forecast and advisories, mapapansin natin mula kay Joint Typhoon Weather Center, nasa medium na rin siya. Ayan o. Katumbas niyan, mataas na sa atin sa Pilipinas. 99W mataas na. Ito naman kay Japan Meteorological Agency, within 24 hours, inaasahan natin magiging tropical depression na po yan. So anytime ngayong araw ha, itataas na yan as tropical depression na may central air pressure na 1,004 hectopascals po. At posible pa itong maging tropical depression na within 48-hour period according kay Japan Meteorological Agency ay posible na itong itaas as tropical storm ayon kay Japan Meteorological Agency sa loob ng 48 oras. So in-expect natin within 2 days to 3 days mula ngayon ay asahan natin itataas na yan as tropical depression to tropical storm according yan kay Japan Meteorological Agency. Yan po ang malinaw na initial niya. At since wala pa tayong mga initial forecast track, makikita natin dito sa available data for ensembles mula sa Weather Nerds, courtesy sa Weather Nerds. Yan, makikita po natin mula sa forecast track ng Weather Nerds. Yung ECMWF ensemble ay initially nakikita na natin na meron na itong initial forecast na ito medyo pa-northeastward ang galaw nito, medyo erratic pagdating dito and then ihilagang kanluran din siya and then papasok ng Philippine Area of Responsibility within 120 hour or between 96 to 120 hour period daw according dito. Kay GFS naman mas aggressive, ito pahilagang kanluran din. At tutungtong din ng Philippine Area of Responsibility between 96 hours to 143 hour period to 168 hour period po na maaaring pumasok yan. So kung titingnan natin yung period, posibleng mga weekend na talaga. Siguro mga huling 2 araw siguro, yan, posible na makapasok na yan ang Philippine Area of Responsibility. At yung kanyang movement speed kasi medyo mabagal pa, around mga 8 to 10 kilometers per hour ang kanyang movement speed. So mabagal pa ang nagiging kilos niya sa ngayon. So medyo humahaba yung duration ng kanyang pagkilos pahilagang kanluran. Mula naman sa pinaka-tropical global forecast assessment natin, para makita natin yung development. So naalala niyo po, di ba? Nabanggit natin sa extended forecast natin, 1 hanggang 2 bagyo po ang may maaring mabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong month of May, which is mukhang nangyari po at mukhang accurate ang lumalabas ng ating tropical cyclone
Typhoon Tracker and Prediction. Isa hanggang 2 bagyo ang may posibleng mabuo. Message nangyari nga po, di ba? Mula kay Kaloy at nitong kay Doming na inaasahan natin papasok nga po ng PAR. So, isa hanggang 2 bagyo nga talaga ang mabubuo ngayong May. So, mula naman sa ating global spectral model, mapapansin natin sa kanyang 925 hectopascal wind speed. So, makikita natin dito sa pinaka-wind speed ng global spectral model, inaasahan na nga natin na papasok ng Philippine Area of Responsibility. Yan, makikita natin, mga 2 araw o within 2 to 3 days bago matapos ang month of May. Yan, May 29 ito o May 30 ay inaasahan nating papasok na yan ng Philippine Area of Responsibility. At kung sakaling makapasok na yan sa darating na May 30, so sa darating na Sabado yan, ay tatawagin na natin sa local name na Doming, bagyong Doming na. At dahil nga po sa ito'y papasok ng PAR sa darating na either Biyernes o Sabado ng gabi o Sabado ng madaling araw, ay makikita nyo po ang hatak sa ating southwest westerlies trade wind o southwest monsoon dito sa Timog Kanluran. Medyo magpapa-enhance yan sa ating habagat. So inasa natin na makakaramdam na tayo ng hanging habagat, siguro mga huling araw nga po o huling 2 araw nga po ng May. At pagpasok nga po ng unang linggo ng June, ay nasa natin na mukhang magiging maulan na tayo sa kanluran ng bansa. Hopefully po na darating yan. Pero maghanda-handa po tayo mga folks, ha? At mapapansin natin ang hatak nito sa southwesterly trade wind sa Timog Kanluran at sa mga katimugang bahagi ng Mindanao ay nagdudulot yan ng malawakang pag-ulan sa buong Mindanao at Visayas area po. So medyo ready po tayo sa darating na weekend mga folks, ha? At ganito po yung magiging animation niya. Habang umaangat po itong bagyong ito, ay umaangat din ng hatak sa habagat dito sa Timog Kanluran. Ayun, no? And then magpapa-enhance po sa habagat at mag-accumulate ng water vapor dito sa bandang kanluran ng Luzon, malapit sa bandang Mindoro. At kapag nangyari yan, mukhang magkakaroon tayo ng medyo malakasang pag-ulan yan. Siguro mga first week ng June po. Sa unang linggo po ng June ay baka makaramdam na tayo ng malawakang pag-ulan kabilang na ang Metro Manila. At least may idea na kayo sa ating presentation po. At mula naman sa mean sea level pressure, makita natin mula sa 1,008 hectopascals, and then pagdating ng weekend, bababa na ito sa 1,004 to 1,002 hectopascals po yan mga folks. Ayan, no? And then pagpasok yan ng bandang May 30 o May 29 ng gabi, depende sa movement speed, mapapansin natin bababa na yan 1,002 to 998 hectopascals, which is nag-enhance po yung kanyang sirkulasyon po pagpasok ng Philippine Area of Responsibility. So yan po ang ating aasahan this coming weekend po. So medyo ready na po tayo, ha, lalo na sa bandang Mindanao. Kayo muna ang makakaranas sa matinding mga malawakang pag-ulan po bago pumasok ang weekend po. Dahil sa inyo muna babalandra ang hatak dito sa ating southwest yung monsoon trough po na mahahatak nitong bagyong Sipre Doming na darating. Yan, mataas na po yung kanyang formation sa ating West Pacific Basin at maging kanyang favorable. Halos cyclonic na rin siya o strong to cyclonic na rin yung kanyang wind environment dito. So malinaw talaga na maaari na talaga siyang matawag na isang tropical cyclone na. So makita po natin maging sa pinaka-tropical cyclone strike probability, ha, malala na po. Pero makikita natin dito ay halos walang nakikitaan na ito'y didikit o tatama sa malaking kalupaan ng Pilipinas. Pero makaapekto naman ang hatak nito sa monsoon trough na magpapalawak sa pag-ulan dito sa bandang South Luzon, Visayas at Mindanao sa darating na weekend po. So medyo ready po tayo mga folks. And T144-hour period, makikita naman natin, yan. So makikita po natin mga folks ay tuluyang magkakaroon ng development ng accumulated habagat range dito sa bandang kanluran ng Palawan. Ayan, oh, nagkakaroon ng at least 20% accumulated ng Genesis. So medyo nagpaparamdam na dito yung ating ulang habagat. Yan, tinatawag na nating ulang habagat dahil natatangayan ng hangin mula sa southwest monsoon na nasasama po yung water vapor na magbubunsod po yan ng malawakang pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon area. Yan, in T144 hours po yun or last day po yan ng May. Then pagpasok po yan ng June, mga first week siguro ng June. Yan, mga first week po ng June. Ayan, oh, nagkaroon na tayo ng mga pag-ulan kasama na ang bandang Metro Manila at least 10 to 20%.
meron tayong habagat rains dyan. So anong araw to? Mga June 3. So between June 1 and June 3, mukhang magiging maulan o magkakaroon na tayo sigurado ng mga pag-ulan dito sa parte ng South Luzon at maaaring madamay ang Metro Manila. So medyo paghandaan na natin ang pagpasok ng tag-ulan. Mukhang mapapaaga po ang pagdedeklara ng ating tag-ulan mula sa mga official weather agencies dahil din sa kagagawan nitong si Pre-Doming. Ayan. So mga June 3 na yan. Apektado tayo at least 20% kasama na ang South Luzon at Metro Manila. At sa mga computer simulation naman, makita natin ang kilos nitong si Pre-Doming na hihilagang kanluran. Makakapasok na ito ng Philippine Area of Responsibility nitong weekend. Ayan, malinaw naman, mga May 30 talaga. Malinaw na tutungtong o papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. And then tuloy-tuloy hihilaga ito palapit ng bandang Okinawa Islands, Japan. At makikita niyo rin po paano niya nahahatak yung ating hangin sa timog kanluran, nagbubunsod po ng monsoonal rains dito sa buong bandang South Luzon at Mindanao po. Usually, yung monsoon trough na yan, hahatak at maaaring magpaulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Nagkakaroon ng accumulation ng water vapor din mula kay GFS. Ayun, nagkaroon pa nga ng low pressure area. KCMWF naman, kung titingnan natin, mag-accumulate din siya at magkakaroon tayo ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Yan, na hindi masyado aggressive dito. Pero malinaw po na magiging maulan tayo sa southern part ng Luzon at posibleng madamay na ang Metro Manila area habang lumalapit itong lokasyon ng sentro ni Pre-Doming sa silangang bahagi ng Luzon sa gitna, sa karagatan ito hindi ito nakikita ang lalapit sa kalupaan ng Luzon this weekend. So malinaw po yan mga folks at yun po yung nagiging forecast track niya. At ganon din sa ibang mga weather agencies din. Ayan lakas ng hatak nito sa tubig ulan sa timog kaluran ng bansa. Yan, magpapaulan talaga sa iba't ibang bahagi ng Visayas hanggang South Luzon this weekend. So medyo ready po tayo mga folks. Ayan, pare-pareho na sila ng nagiging forecast maging kay ECMWF. Samantala sa ating near real-time vegetation and drought sa Pilipinas, mapapansin po natin na nanatiling mataas ang ating monthly drought index natin sa Central Luzon. Kabilang na ang Metro Manila at Extreme North Luzon, natiling mataas po ang ating drought index sa kabilang na ang parte ng Bicol Region. Dito sa bandang Mindanao at least may patuloy ang napakamababa ang drought index sa kanila. Ang mataas sa bandang Mindanao ay ang ulan, yan mataas po, moderate to heavy rain, most of bandang Zamboanga Peninsula at bandang Agusan area at Misamis Region. Malawak po yung mga pag-ulan nila dyan. Kitang-kita naman po. Maging sa ilang bahagi ng Visayas. Sa ilagang bahagi ng Luzon, nagkaroon din tayo ng mga ilang pag-ulan pero very light rain showers lamang nito. Ang pinakamataas pa rin ng pag-ulan dito sa bahagi po ng Mindanao. Damay ang Davao Region po kasama na ang City of Davao. Yan. So mataas at bumababa na nga po yung early warning sa may bandang Mindanao po. Pero mataas pa rin sa nalalabi ng bansa po. Yan ito po yung huling record since May 24 po. Natiling napakataas ang bandang Luzon area at manatili namang wet sa bandang Mindanao area. Mas basa sa bandang Mindanao at ilang bahagi ng Visayas area. So yan po ang ating analysis ngayon. Makikita natin yung epektibo ng pagpasok ng tag-init. Grabe talaga sa atin sa Luzon. Tayo po ang nagsuffer sa grabing drought na naranasan natin. At dahil sa matindi po yung drought, kung i-double check po natin yung ating water level and dams, well, very obvious po na patuloy ang pagbaba ng ating water reservoir mula kay Angat Dam. Mula sa 175.6 meters, ngayon ay nasa 175.24 meters na po. Sobra-sobra na po at more than 34 meters na po ang ibawas na sa kanyang deviation mula sa pinaka-rule curve po na supposed to be 184 lang. Ngayon na 175.24 meters na lamang. So grabe po ang pagbaba at patuloy na pagdaos-dos ng ating Angat Dam. Buti pa si Magat Dam, medyo nakaka-recover siya kahit papano. Pero kay Angat Dam, patuloy pa rin ang pagdaos-dos ng kanyang water reservoir. So anytime pwede mag-declare po. Ganon din kay San Roque na pwedeng mag-declare na magtataas ng singil sa tubig yan kapag katuloy-tuloy pa rin ang pagbaba ng ating Angat Dam Reserve. Ayan malinaw naman po. And then the rest naman, at least medyo stationary, maliban lang talaga sa Angat Dam na talagang napaka-critical na ng kanyang water reservoir.
So sa ngayon ay mataas ngayon ang level ng ilog sa Marikina, sa Santo Niño at dito sa bandang San Mateo sa paligid ng Timberland Heights yan sa bandang Parang. Yan, tumataas po yung ilog dyan. The rest ay mukhang okay naman yung mga ilog natin dyan. Yan lang po yung pinaka-report natin sa ating water level reservoir. Magtipid-tipid ng konti sa tubig. At sa ating namang ulat lindol, makita natin na may mga noise po tayo na-detect dahil na-discover ko mukhang nagkakaroon ng intermittent noise ang ating seismograph dahil tila medyo kinakapos po ng supply yung ating kuryente dahil sa grabe po talaga ang gumagamit ngayon ng air conditioning units. Yan. So nagkakaroon ng noise yung aking seismograph dahil na-detect po yung grabe ng drain sa ating kuryente. Dahil po grabe talaga yung mga maalinsangan natin at nagsabay-sabay po na may gumagamit talaga ng air conditioning unit. So nagda-drop down talaga yung ating total current. Yan. Ngayon mukhang stable siya. Hopefully hindi siya magkaroon ng noise dahil tuloy-tuloy pa rin yung ating systematic noise. Wala po tayong magagawa niyan dahil napaka-sensitive talaga ng ating seismograph. At mula sa data feed naman ni PBOX, since wala tayong na-detect na malalakas na mga pagyanig, so far, mula kaninang madaling araw ay medyo merong isang magnitude 4 dyan sa may bandang Sarangani. Naganap ito kaninang 1:23 AM na may magnitude 4 sa bandang southeast ng Balot Island ng Sarangani, Davao Occidental na may epicentral depth of 38 km ang lalim. Then sumunod naman, mukhang wala na po pero marami na kaagad ang registered earthquakes natin. Kaya diretso agad tayo sa ating total earthquake count ngayong month sa ating historical earthquake data. Yan, for the month of May, total earthquakes na natin ngayon ay nasa 874 earthquakes na tayo. 618 dito, 836 dito is magnitude 2.0 pataas, 31 sa magnitude 4 at 6 ang magnitude 5 na natin at isang magnitude 6.0 pataas na. So manatiling mataas po yung pressure points dito sa may bandang southeast ng bansa natin at sa northwest naman ng bandang Luzon po. Maabot na sa 103 na po yung pressure points o clustered earthquake sa extreme north Luzon. So medyo alisto po tayo kasama na ang Metro Manila, Ilocos Region, lalo na dyan sa may bandang Lawaga. Dito medyo alam naman natin, malakas po yung damage kapag yumanig dyan sa may bandang paligid po ng dito sa may bandang nakalimutan ko na, sa bandang malapit sa Lawag, di ba? Yan, medyo malakas po yung pag yumayanig kasi dyan. At dito sa paligid ng Bukay or bandang malapit sa bandang Kalinga at Apayao, Pagitan. Yan, medyo alisto po tayo, obserbahan natin yung behavior dyan dahil sunod-sunod na po yung mga clustered earthquake. Siyempre dito din sa bandang Manila Sea Plate, paligid nito, kabilang na ang paligid ng Batangas, ay marami na rin tayong cluster dyan. So at least medyo alisto po tayo anytime. At anytime magkakaroon ng biglaang rupture na malakas. Yan, kasi yung pattern niya tumataas na po sa area na yan ha. So yun naman po, nasa total na po tayo ng mahigit sa 800 or to be exact 874 total earthquakes na po tayo mga folks. So mukhang aabot pa sa 1,000 ito mahigit bago matapos ang month of May. Pero all in all, kung kasama ang magnitude 1.0, nasa total of 7,466 na tayo since January. Napakamababa pa rin. Although naungusan na nito yung year 2018 na total earthquakes na nasa 6,258 lamang mula January hanggang December. Pero ngayong month ay halos lagpas na ito sa 7,400. So, kokonti pa rin siya at wala pa ito sa kalahati kumpara nung mga lindol nung nakarang taon na nasa mahigit 21,000 po ang total earthquakes natin kasama ang magnitude 1.0 mga folks. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, May 26, 2026.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, May 26, 2026. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Expected pa rin na magiging maaraw at malinsangan pa rin tayo dito sa Metro Manila at sa buong Northern Luzon area. Maliban na lamang sa katimugan ng bansa na mas nakakaranas sila ngayon ng malawakang pag-ulan lalo na sa bandang Mindanao area. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.